Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. First day of the week, June 7, 2020, it's Siwaling Christian Baptist Church, Barangay Dos, San Mateo. Ako po ay nagagalak na kayo po ay nakikinig sa mensahe kada linggo dito po sa ating church. At ang ating bubuksan ngayon ay sa libro po ni Santiago. Santiago chapter 3, verse 1 to 10. O James chapter 3, 1 down to 10. Listen to me, ladies and gentlemen. Open with me your Bible. My brethren, be not many masters, knowing that we shall receive the greater condemnation. For in many things we offend. Or if any man offend not in word, the same is a perfect man, and able also to bridle the whole body. So verse 3, behold, we put bits in the horses' mouth, that they may obey us, and we turn about their whole body. So 4, behold also the sheep, which though they be so great, and are driven of fierce wind, yet are they turned about with many a very small hill, whichsoever the governor listed. So 5, even so the tongue is a little member, and boasted great things. Behold, how great a matter a little fire kindleth. So 6, and the tongue is a fire, a word of iniquity. So is the tongue among our members, that it defileth the whole body, and setteth on fire the course of nature, and it is set on fire of hell. 7, for every kindle of beasts, and of birds, and of serpents, and of pigs, and the sea is tamed, and hath been tamed of mankind. But the tongue can no man tame. It is an unruly evil, full of deadly poison. Therewith bless we God, even the Father, and therewith curse we men, which are made after the similitude of God. So verse 10, out of the same mouth proceeded blessing and cursing. My brethren, these things ought not so to be. Tayo po'y manalangin. O Panginoon, na maunawain at makapangyarihan sa lahat. Salamat po, O Diyos, sa iyong mga salita na aming pong nabasa. Salamat, Ama, sa mga hearers. Salamat, O Diyos, sa lahat ipinapagkaloob mo sa bawat isa. Dalahin ko, O Panginoon, patawarin niyo kami, Ama, sa aming mga nagawang kasalanan. Naturuan kami magpakababa, maging masunurin po sa inyo sa lahat ng panahon. Sa buhay na ipinagkaloob mo sa bawat isa. Dalahin ko, O Diyos, na patawarin ko kami, Ama, sa aming mga pagkukulang. Sa maraming bagay na hindi namin nasunod sa inyong gusto sa buhay na ipinagkaloob mo sa amin. Bigyan mo kami rin, O Diyos, ang mapakambabang puso at magkaroon ng pusong mapagpatawad sa iba. Sa lahat ng kapanirin sa bawat sa amin. Dalahin ko, Diyos, encourage mong bawat mananampalataya sa mga hearers na magpatuloy maglingkod, ikaw laging makita, O Diyos, sa buhay kung saan man sila ngayon, O Panginoon. Dalahin ko rin, O Diyos, na ang bansa ay lumalaganap, O Diyos, ang virus na yun po ang kinakatakutan ng marami o sa lahat. Dalahin ko po ang virus by the grace and mercy alisin mo sa aming bansa, Panginoon. At ganun din po na magkaroon ng pagkakataon mga sa mapakinggan ang mensahe sa daan ng kaligtasan. Sa mga members na sila po ay mahamon sa mensahe at magpatuloy maglingkod at ganun din po na mabuksan kada linggo ang pangangaral at pag-aawit sa mga kita ng biyaya. O God, ang bahay hindi lang po nga ang bansa, hindi sa ibang bansa, maraming namamatay dahil po sa virus.
Pero mayroong layunin ang lahat, Panginoon. Dahil gusto mong pagkilala ng iyong sarili na mayroong Diyos na tagapagligtas. Dalayan ko, alisin mo po by the grace, Father, ang virus sa iyong bansa, sa buong mundo ngayon, upang magkaroon ng kalayaan na may parating ebanghelyo sa mga hindi pa nakarinig. Ganun din po ang aking Presidente Duterte. Mabigyan ko siya, O God, pagkakataon na maging malusog, dagdag ng buhay, at pangunahan ko siya sa kanyang lahat na desisyon sa pamumuno ng bansa. At sa lahat na elected official na kumita to their Father, nanawa sila may magtrabaho na ayon sa kanilang tungkulin at nagkalungo sa kanila. At higit sa mga anak mo, Diyos, na nasa at home sa bawat pananampalataya, ay i-encourage mo sila, O Diyos, na manatili sa mga perfect. At anuan po ang aming sitwasyon ngayon, I pray, Father, sa mga kapatiran na nagkaroon ng casualty o nagkaroon po ng sakit, katulad po ni Brother Reynold, na ipagkaloob sa kanyang kagalingan, Panginoon, at ang kanyang pamilya. At alayin po, Panginoon, wala akong makayang sa'yo, sa magitan biyaya, ikubliwa ako sa iyong harapan. Sa magitan ng mensahe ito, magbigay ng kalakasan spiritually sa bawat makikinig sa mensahe. Oh, great God, dalangin ko na kalooban mo nawa, masong sa bawat isa, sa bawat pamuhay sa iyong gawain. In Jesus Christ our prayer. Amen. Dito po sa libro ni Santiago, may read at binanggit po ng verse 1 through. Be not many masters, knowing that we shall receive the greater condemnation. Mahalaga po, mga kapatid, yung pong iisang master. Hindi po marami ang master. Ang kahulugan ng master ay instructor o ito po ay teacher o tagapagturo. Ito po ay tinutukoy sa Hebrews 5:12 o Romans chapter 2 verse 20. Ang backup verse na ang ibig sabihin ng master ay ang instructor o teacher, tagapagturo. At ang binanggit po ng Bible, huwag tayong magkaroon ng maraming master, tagapagturo. Ibig sabihin ng tagapagturo, yung taga-dikta. Ano po yung mga example po yung dikta sa ating buhay? Katulad po ito po ating mga ugali ng ating pong sarili. Meron pong gustong gawin na ayaw natin. Huwag tayo pong maraming sinusunod. Yun po ang gusto ni Santiago. Kaya sinulatan ni Santiago ang mga kapatiran na nahiwa-hiwalay o na kanya-kanyang napuntahan sa Roma. Itong mga kapatiran na ito na ayon po sa chapter 1. Sa verse 1, to the 12 tribes which are scattered abroad, greetings. Ito po yung pong sulat ni Santiago o si James sa mga kapatiran o mananampalataya na ligtas na tumanggap kay Kristo o nananampalataya kay Kristo bilang kanilang Savior, tagapagligtas. Ito po ay sinulatan ni Santiago sa layunin po na isapamuhay yung katuruan, yung ipinangaral ni Jesus Christ noong buhay pa si Jesus Christ sa lupa, noong hindi pa namatay. Ibig sabihin, noong si Jesus Christ ay nasa ministry, working for the business of His Father. Yun po. Kaya sumulat si Santiago sa kadahilanan na ang mga mananampalataya o mga anak ng Diyos ay nakipagkaibigan na sila o sumasang-ayon na sila yung takbo ng sanlibutan na ayaw ng Diyos. Na iyon naman ang nakita ni Santiago sa mga mananampalataya na kanya-kanya ang napuntahan dahil po sa hanap buhay, dahil po sa kanila po panawagan saan man sila. Katulad sa atin, may napunta sa Maynila, sa Baguio, kanya, sa abroad, kanya, na-scatter, na hiwa-hiwalay sila, pero mga anak ng Diyos. Ito po yung address ng sulat ni Santiago sa mga mananampalataya noong panahon ni Santiago. Ngayon, dahil po doon, ang sabi po ng Bible, the title of this message, the correct teaching and the control tongue. The control. Yung control tongue. Yung ano ba yung tamang pangangaral? Ano ba yung tamang gawin sa isang tagapagturo
para makontrol yung maliit na bagay na mayroon po sa katawang ito. Kaya, unang puntos, the correct teaching. Ang tamang pagtuturo o sa tamang paraan ng pagtuturo. Ang ibig sabihin ng master ay instructor o teacher. Yung teaching, katuruan. Yan, para maliwala. Ang teacher, dapat mayroon siya pong magandang motives. Unang puntos, the correct teaching. Letter A, the teacher's motive. Mahalaga po, kaya si Apostol Pablo ay sinabi niya, it indicates there were those who had become teachers for the wrong motives. Nagpaalala rin si Apostol Pablo sa 1 Timothy chapter 1 verse 7 na mayroong mga teachers o dapat ang teachers, tagapagturo ay hindi po sa hindi magandang motibo, kundi should be a good motives. Hindi po pwede nasa mali. Sa 1 Timothy chapter 1 verse 7, desiring to be a teacher of the law, understanding neither what they say, nor whereof they affirm. Kaya, ang ibig sabihin, yung kung desire, yung kung gusto mong maging tagapagturo o magtuturo, ay, you should have attended training. Hindi mo pwede magturo ka na hindi ka dumaan sa training. Meron bang tagapagturo ng grade 6 kung hindi dumaan ng grade 1? Gano'n na. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng magturo kung hindi ka muna matuto makinig. Gano'n yan. Sa lahat, kahit sino pinakamagaling sa lupa. Si Alexander the Great, dumaan din sa pagkikinig yan nung tinuruan ng teacher. Si Dr. Jose Rizal, dumaan din na umupo si Rizal at nakinig din. So, dumaan sila sa grade 1, dumaan sila na umupo sila. Sino pa? Maliban kay Jesus Christ, kasi si Jesus Christ, alam natin, na siya po ay tagalangit, hindi tagalupa. Okay? Lahat na tagalupa na magagaling, dumaan sila ay naturuan. Umupo sila at sila po ay naturuan at nakinig sila. Naiintindihan nila na ang naituro at itong naturuan, sila naman ang magtuturo. Ganun na yun. Kaya, yung pong pagtuturo ay teaching should never be prompted by human ambition. Bilang mananampalataya, ang pagtuturo never be prompted by human ambition. Ang dapat tayo po'y magturo, kailangan magkaroon po tayo lagi, yung kung ano yung ibinigay sa atin, yun po ang ituturo. Hindi mo pwede magkaroon ka ng ambition na yung gusto mo, yun po ang ituturo mo. Hindi mo pwede. We should rely what the Bible says. Sa sanlibutan naman, pag bago sila magturo mga teacher natin, mga teachers, sa private o sa public, pinag-aralan nila ang kanilang ituturo. Dahil po, sila rin po ay nakinig sa kanilang itinuturo na tinuturuan din sila ng mga teachers. At sila po ay nagtapos. Ngayon ang kanilang tinapos sa pag-aaral, sila naman po ay magtuturo. Kahit natapos na sila, dudubliin po nila o ulitin nila, i-review kanilang pinag-aralan na iyon din ang kanilang ituturo sa mga listener o yung mga taong gustong matuto. Okay, para magkaroon tayo po ng maliwanag. Ang problema ngayon, makinig po ladies and gentlemen, the office of a teacher is a divine appointed one na ayon sa Ephesians chapter 4 verse 11. And he gives some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers. Ibinigay po a divine appointed one. Ano naman ang connection natin? Yung pong sulat ni Apostol James sa mga scattered abroad na mananampalataya. Tingnan mo, makinig po ladies and gentlemen. Yung pagtuturo o pagsasabi, si Apostol James po ay lamang nabigyan ng pagkakataon na tinawag ng Diyos o tinawag ng Diyos si Apostol James na siya po ay magturo. Bago nagturo po si Apostol James, naturuan din siya. Habang siya pa ay naturuan, ano na po ang kanyang nalalaman ay tinuro sa kanya na ibinigay ng Diyos through the power of the Holy Spirit. Yun din po ang itra-transmit
o ipapasa sa mga listener at ang matuto lamang iyong pong makikinig, iyong turo ng banal na kasulatan. Kaya, ang kapatid, the office of a teacher is a divine appointed one. Ano po yan? Sa Ephesians 4:11. A good, godly person who studies the Bible, prays, and seek to be a blessing is God's gift to the church. Is seek to be a blessing. God's gift to the church. Kaya, maliwanag po na ang tagapagturo, kailangan mayroon po magandang motive. Katulad yan. Ikaw naman na soul winner, pupunta ka sa mga tao na ang saved, na ang kanilang alam ay hindi po iyong banal na kasulatan na katuruan na nagmula sa katuruan ni Jesus Christ, ang mga apostles. Pumunta ka magsusulwi. At ngayon, ano yung naituro sa iyo mula sa banal na kasulatan, ay yun po ang dapat natin dala. Huwag po tayong magturo yung po mula sa atin na hindi nagmula sa banal na kasulatan. Katulad yan. Pumunta ka sa mga unsaved, yung mga maraming religion o mayroong religion, pero hindi niya alam kung saan pupunta. Tanungin mo muna, makipagkilala ka, magbati ka, pagkilala, at tanungin mo kung siya po ay Kristiyano o anak ng Diyos. Ngayon, pag nakita mo na hindi niya alam, isi-share ko ngayon ang gospel. Huwag mong ikukwento ang iyong sarili na mas higit kaysa yung dala mong mensahe sa kanya o dala na gusto ipakilala ng Diyos. Example, alam mo, ako, ganito. Nagtapos ako na magna cum laude sa ating school. Ganyan. Ako, wala akong kinikilala no. Pero ngayon, huwag gano'n. Example lang po. Dapat diretsa agad. Ikaw, sabi ng Bible, makasalanan ka, makasalanan ko. Pangalawa, ang sabi ng Bible, ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan sa apoy ng impyerno. Naayon po sa Revelation, may tatago ng kaluluwa. Maniwala po yun. Ngayon, pangatlo, ang remedyo lamang ay hindi po 10 commandments, hindi rin po ang sekta, paggawa ng mabuti, dahil walang matuwid, walang kaisa. O gano'n. Dali mo ngayon ang mensahe. Pero Diyos gumawa ng paraan ng ating kaligtasan. Yun po siguro niya si Kristo. Yun ang daloy ng ating po isi-share. Kaya si Apostle James, diniritsa na yung mga kapatiran o yung mga mananampalataya, scattered abroad, na ang kanilang pananampalataya ay sumasang-ayon na sila. Yung pong takbo o yung pong ayaw ng Diyos na galaw ng word. Yung mga tao nasa kapaligiran. Okay? Kaya, the correct teaching. Kaya, ito pong mga alagad ng Diyos, itong mga mangangaral, o itong mga anak ng Diyos, every teacher and preacher should constantly examine the context of teaching. We should examine yung pong buo ng ating ipinapangaral sa mga tao. Kayo po bilang pananampalataya, kung mag-share ka sa iba, pag-aralan mo muna maigi yung pong context ng soul winning. Ano ba yung sentro ng soul winning? Ibig sabihin, no? Kaya ang sentro ng gusto ni Santiago sa mga kapatiran, na sila po ay anak ng Diyos, iniririmay sa kanila na examinin ang bawat buhay na meron po tayo. Dahil in our day, when the ministry of teaching is taken so lightly, it behoves us to re-examine our reasons and results for teaching. Dahil po ang katuruan, dahil po ang regalo ng katuruan na mayroon ng bawat mananampalataya ay regalo lamang ng Diyos. Listen to me, ladies and gentlemen. Our version, the version of God, of the truth, or if it is in God's vision, should be, and the text, or the main text, or the main purpose why we are going to share the message to the people unsaved. Because it is a sovereign thought to take at the judgment seat of Christ. The teacher shall be called upon to give an account not only of his own life and failures, but of the lives of those he has taught. Ang mga mananampalataya ng tagapagturo,
lalo po itong tagapagturo ng mga bata, responsibilidad ng mga teacher, na sila po ay maingat na ituro o iwasto ang tamang mula sa Bible. Kaya ang tagapagturo is a blessing. Diba? Mas higit pa. Kung ikaw ay tinawag ng Diyos tagapagturo ng mga bata, it is a privilege for you to have that kind of position, being as a teacher of children. Kaya kung magturo ka sa mga bata, dapat dumaan sa panalangin, dumaan sa mabuting pagre-review. Dahil ang iyong pong dala ay ang mensahe mula sa banal na kasulatan na ang author is the Holy Spirit. Kaya, teachers, I judge. Preachers, I judge. Pastor, I judge. Mahalaga po yan. Tingnan mo itong mga graduates sa secular o yung mga nag-aral sa hindi sa Bible school, sa panglabas, katulad po ng engineer, katulad po itong mga criminology, mga police, lahat. Bago sila magturo sa kanila pong hanay ng pulisya bilang criminology graduate, bilang hepe ng pulis, sila po ay pinag-aralan ang lahat. At bago sila ituro, i-review ulit nila ang tinuturo. Ganun din po sa mga teacher ng PMA, bago nagiging instructor, ay dumaan din yung listener, naging listener din sila. Okay? Pero ang mga ito, masipag sila. Maingat sila. They have much more sa salita ng Diyos. Ang pagkaiba lang po, itong mga nasa secular, masipag silang tagapagturo at maingat dahil meron silang sweldo na tinatanggap. Sa mananampalataya, hindi naman sweldo ang ating hinahabol dito, kundi it is a privilege. Ang ating tinatanggap sa Diyos is more than salary na ipinapagkaloob sa atin ng Panginoon dahil meron din tayo eternal reward, hindi kayang tumbasan. Ito ang tagapagturo. Sige lang. Okay? Yung tinuturuan ng bata, pag lumaki yan, dala niya yung turo ng Bible. Marunong magpuri sa Diyos. Well, maliwanag to, it is our accounts. If ever, our life and failures, but of the lives of those He had stolen, we are all accountable sa Panginoon. Tandaan niya, mga kapatid. Accountable po kayo at accountable din po ako pag ako'y nagkulang. Kaya sinasabi ko na sa lahat sa inyo. Kaya, if God puts the desire in your heart to teach the Word of God, you have a solemn responsibility to study. To study the Bible and pray, and not to shrink your calling. Dapat huwag tayo mong paganyan. Pero sa kanan ka, sa bagyo man ang ating naharap o anong klaseng calamity, dito ka. Pag kumaliwa ka, walang calamity, walang bagyo. Kaya yung bagyo na sa lupa mo nito, umatras ka, dito ka dumaan sa kaliwa. Okay. Ang sabi ng Bible, pag naglilingkod ka sa Diyos, ito pag naglilingkod ka sa Diyos, siya ang may hawak ng bagyo, siya ang may hawak ng calamity, ano man po ang ating dinadaanan, siya ang may kontrol. Dito, si Satan may kontrol. Pero si Satan ay talo na, tandaan niya. Okay. Kaya, yung teacher's message, the teachers is commission. Our lost words need teachers who have the right motives in teaching. Teachers who know why they teach. The Christian teacher finds his order in the Great Commission. Go ye therefore and teach all nations, baptizing in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Kaya yung teacher, tagapagturo, maliwanag po ang tagapagturo, ang ayaw magtuturo sa atin, ay yung pong Holy Ghost. Maliwanag. And lo, I am with you always, sabi ng Panginoon. Panginoon Jesus Christ. Huwag kayo pong mag-abala, iwanan ko sa inyo ang comforter, which is the Holy Ghost. Yung Holy Ghost, siya rin po ang ating po writer
sa banal na kasulatan. Okay? God will honor any teacher whose motive is to pinpoint pupils to Christ. Ipinpoint na kay Kristo ang katuruan. Kaya maliwanag po ang bawat mananampalataya na dapat tayo po magiging nasa panig po ng katotohanan. Isa pamuhay yung katuruan ng banal na salita ng Diyos. Dahil tayo po ay anak na ng Diyos. Okay? God will not honor a teacher or a preacher for the teacher or preacher's sake, but He will honor them if they will lift up His hands in message and love. Hindi kumikilala ang Panginoon sa mga teachers, pastors, o preachers pag hindi niya itinataas ang daon ni begotten Son, which is the main theme of teaching. Maliwanag po yan. Pangalawa punto, the control tongue. Control. Christians work as they relate to the tongue. Our tongue is a great instrument for good works or in evil works. Ang ating dila, dapat magkaroon po ng right control. Okay? Kaya mahalaga po sa ating mga kapatid na ang direction ng Holy Spirit, siya ang po control ng ating bibig. Okay? Pag siya ang po control sa ating bibig, amen. Magandang direction ang ating pong dila. Ano po yan? The test of maturity. A perfect man na ayon po sa verse 12. Kaya maliwanag na ang sinasabi ng banal na kasulatan na dapat tayo po ay maging attentive sa katuruan ng banal na salita ng Diyos. Na dapat ang mananampalataya ay stay in the landmark of faith. Ano po yung stay in the landmark of faith? Katulad yan. Many folks seem to think that sin is just cursing, drinking, or committing adultery. The Bible says that sin is missing God's mark. For all have sinned. Katulad ang dila natin. Dapat ang pupunol ang dila, mga kapatid, ay ang banal na Espiritu. Pag kinontrol ng banal na Espiritu Santo ang ating dila, umaawit ka ng maganda. Praise God, praise God, I'm a child of a King. God's control the tongue. Kung ipakontrol nyo sa tongue, tingnan nyo po, ang kalabaw, kung walang tali, hindi mo may dadirect yung gusto mo. Katulad din ng barko. Kung wala yung control, hindi may dadirect yung barko kahit saan. Kung ang barko ko, ang laman ay 500 men, 500 na tao, pas mga karga, hindi mo may dadirect yan kung walang control. Katulad po ng kabayo, nakatali po yung sa bibig niya po, hindi mo may madala yung kabayo, yung gusto mo. Ganun din ang Holy Spirit. Hindi niya po makontrol ang iyong pong katawan, ay yung pong dila natin kung hindi mo sinuko. Kahit anak ka ng Diyos, kung hindi mo sinuko yan, sa lahat ng parts ng iyong katawan, buong katawan sinuko mo. Pasakot ka. Kaya mahalaga po yan. Ang maturity ng ating faith ay magkakaroon po ng control ng banal na Espiritu Santo sa lahat ng parts ng katawan ito. Sa kaisipan, sa function ng heart. It is under the control of the Holy Spirit. Dito po sa temptation of the tongue, ang temptation po ng tongue, karamihan sa atin. Pag tayo po ay nagalit, naayon po sa Colossians 3:8. But now, Colossians chapter 3 verse 8. But now ye also put off all this. But now ye also put off. Huwag yun ang buhayin. Ngayon, ay huwag yun ang buhayin. Yung anger. Ano yung anger? Nagagalit. Ano pa pangalawa? Wrath. Yung puot. Karamihan sa atin. Yung mga filthy
filthy communication of your mouth. Yung madudumi na nagmula sa bibig. Full off. Huwag niyo pong buhayin nyo. Patayin nyo na. Sa magitan ng pagsuko sa banal na Espiritu Santo. Bakit ayaw niyo pong patayin? Bakit hindi niyo? Ang papatay kasi yan, yung Holy Spirit, hindi sa inyo papatay ang Holy Spirit. Ang sa iyo lang, surrender. Ganun naman kadali. Sa atin kasi, susunod tayo yung kung gusto ng flesh, wala. Madali kang galitin, kunting bagay, mainit ang ulo mo. Hindi mo may preno ang iyong bibig na hindi po kalulog sa Diyos. Okay? Kaya, I challenge you, members. I challenge you. Obey, surrender. Maraming nakasipangot pagdating po sa dila. Mas pagkatabang itong dila mo ba, isa yan, sa Panginoon din yan. Kaya, i-control mo, ipakontrol mo na sa Holy Spirit. And there is a blessing. Maganda, umaga po, and a blessed day.